Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito ho sa proposal po ni Senator Tito Soto III, ano po, mga kabida. Ito po ay patungkol ho sa pagbuwag dito ho sa PIDEA, ano? At sa halip daw ay papalitan daw mga kabida ng isang bagong ahensya po na meron pong kalintulad po ng mandato po mga kabida, no? Ng PIDEA. At this time ay isa sa ilalim po daw sa Office of the President po mga kabida. And dami hong nag-react dito kasi alam naman po natin na may issue po diyan mga kabida. Hindi po lingid sa kaalaman po mga kabida ng mga Pilipino na meron pong aligasyon laban po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na keso gumagamit daw ng pulburon mga kabida, and here comes may ganito pong proposal na siya yung mamumuno po mga kabida dito ho sa bagong itatatag po na Drug Enforcement Agency po sa ilalim po ng kanyang opisina mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko lang po ito pong article po mula sa ang balita ngayon mga kabida. Ito po, Drug Agency sa ilalim ni Junior. Ito yung tanong, At titulo po mga kabida sa kanila kong article, PRDIA, Soto nais palitan ang PIDEA at DDB ng mas malakas na drug agency sa ilalim ng palasyo, Ibig sabihin sa Office of the President po, Okay? Muling inihain ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III ang panukalang batas na lilikha ng Presidential Drug Enforcement Authority o PRDIA, isang bagong ahensyang direktang nasa ilalim ng Pangulo na papalit sa Philippine Drug Enforcement Agency at Dangerous Drugs Board o DDB. Ayon kay Soto, kailangan na ng retrofitting sa umiiral na batas laban sa illegal na droga dahil sa 23 taon nitong implementasyon. Sa halip na PIDEA lamang ang mangunguna, ipapasa sa iba't ibang ahensya gaya ng PNP, NBI, AFP at Customs ang enforcement functions, habang ang PRDIA ang magiging tagapangasiwa. Kinontra noon ng PIDEA at DDB ang panukala dahil mas lalo raw nitong palalain ang sistema kaysa solusyonan ito. Dagdag ni Soto, kulang umano sa holistic approach ang kasalukuyang kampanya kontra droga. Enforcement lang daw ang nakatutok, habang ang edukasyon, rehabilitasyon at prevention ay tila naiwan. Layunin ng PRDIA na pagsamahin at i-monitor ang 4 na haligi ng anti-drug campaign: enforcement, prosecution, prevention, at rehabilitation. Ayon. So yun yung panukala po mga kabida ni Senator Vicente Tito Soto III na buwagin ito pong PIDEA at isa ilalim po mga kabida sa opisina ho ng Pangulo po ng Pilipinas itong bagong itatatag po na Drug Enforcement Agency po mga kabida mas effective daw ito kung ikukumpara po sa current setup po mga kabida ng PIDEA mga kabida. Ang tanong kasi ho dito, gaya ng sinabi ko po kanina baka po hindi ho magkaroon po ng kredibilidad po ito hong PRDIA po mga kabida kasi ho si Pangulong Marcos daw ang mangunguna ho dito mga kabida hanggang ngayon hanging pa rin daw yung aligasyon po wala pa pong kasagutan po mga kabida kung talaga bang lulong po daw sa illegal na droga ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, as alleged unang-una po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte siya yung unang nagbanggit po diyan mga kabida at nag-akusa po sa Pangulo na lulong daw sa illegal na droga mga kabida. Kaya nga
after dun ho sa expose po ng dating Pangulo, sunod-sunod na po yung mga panawagan po kay PBBM na sumailalim po sa hair follicle test. Para po malaman po mga kabida kung talaga bang totoo yung sinabi po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, since hindi po nagpaunlak ang Pangulo doon po sa hamon po mga kabida na sumailalim po sa hair follicle, so hanggang ngayon, bitin pa rin, wala pa pong kasagutan at andyan pa rin yung allegation po mga kabida, buhay na buhay pa rin yun. Kaya nga, dami hong nag-react dito ho sa panukalang batas po ni Soto po mga kabida. Bakit daw? Isa-ilalim po sa opisina po ng presidente. Paano daw magkaroon po ng kredibilidad? Baka lalo hong lumala yung issue po mga kabida sa illegal na droga. Kasi baka may mga kapalpakan po na mangyayari po sa bagong ahensya. Baka naman po sasabihin po ng mga tao po mga kabida, yan kasi, ang nangunguna kasi, ito hong si Pangulong Marcos, baka ganun daw yung impression daw mga kabida, So, better daw na hayaan na lang daw itong PIDEA, to operate as is, mga kabida. Kasi ho, ang kulang lang kasi daw, sabi po ni Soto po dito, yung edukasyon, prevention, ano pa yung iba pong mga elemento po na sinabi po ni Soto mga kabida, hanggang lang daw itong PIDEA ngayon parang hanggang law enforcement lang daw po so kulang daw yung approach na ginagamit daw ng PIDEA po. Palakasin po natin kung kulang po o meron pong pagkukulang ito hong PIDEA, palakasin po natin hindi po kailangang buwagin po ito hindi po kailangang palitan po ito. Established na po ito mga kabida. Diba? Kasi ang unang-una po independent po itong PIDEA po mga kabida sa kanilang operasyon. So kung meron pong mga shortcomings o mga loopholes yung batas po na sinusunod po ng Philippine Drug Enforcement Agency kaya hindi ho epektibo sa paningin ho ni Senator Soto po makabida yung kampanya po against illegal drugs ng PIDEA po makabida pag-aralan po kung anong pwede hong idagdag mga kabida. Alright, hindi po kailangang palitan, buwagin magaling po dyan yung mga senador mga kabida, magaling po dyan ang Senado. Mag-aral, pag-aralan kung anong dapat gawin para po mapalakas ang enforcement po ng Philippine Drug Enforcement Agency mga kabida. Ako personally hindi po ako pabor po doon mga kabida po. Kasi yun nga marami na pong anong tawag po dito? Trabaho ang Pangulo po dito mga kabida aside ho dito sa credibility issue marami na pong trabaho ang Pangulo at malamang hindi po matutukan po yan ng Pangulo. I'm sure magde-designate po yan ng mamumuno po dyan. Hindi talaga ang Pangulo po makabida. So what's the difference? Kung hindi mismo ang Pangulo ang mangunguna dyan, i-delegate lang po niya makabida sa kanyang undersecretary sa ilalim po ng Office of the President mga kabida. What's the difference dito ho sa current setup po ng PIDEA? Diba? Mas mabuti nga itong current setup kasi magkakaroon po sila ng sarili po nilang desisyon, sarili po nilang mandato, sarili po nilang operasyon, sarili po nilang budget po makabida at hindi ho nagdedepende sa opisina po ng Pangulo mga kabida. So I doubt kung ito po ay suportado ng mga law enforcement agencies po mga kabida, kagaya po ng PNP, NBI, Customs, diba? Since matagal na po itong pinanukala po mga kabida ni Soto at ito po ay binara po ng PIDEA mismo at ito pong DDB, baka yun din yung sasapitin po mga kabida ngayon ng panukalang batas po ni Senator Tito Soto. Okay?
So, para po sa inyo, ano po ang tingin po ninyo? Karapat-dapat po ba na buwagin po ito at isailalim na lang po sa opisina po ni Pangulong Marcos? Okay? Hindi kaya magdudulot ng ito mga kabida ng gulo at magdulot lang po ito ng kalituhan po mga kabida. Ano po? No? Okay? Dami hong tutulho dito sa panukalang batas po ni Senator Tito Soto. Ano po? No? So, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito mga kabida? Ano po? No? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all mga kabida para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.